Kumusta na kayo mga kababayan? Nagbabalik po tayo. Ang ating pong update ay ibibigay ngayon tungkol po sa BSKE ay yung pong voters registration sa October 20 to May 18 sa susunod na taon, 2026 na po. Kaya bali ngayon ay October 19. So bukas po ay simula na po ng voters registration para sa mga gusto magparehistro na magparehistro na po kayo. Especially yung mga kabataan natin dyan. Kahit yung mga hindi pa po nakapagparehistro at yung mga kahit minsan ay hindi pa po na-practice yung kanilang karapatang bumoto. Huwag po kayong mahihiya magparehistro para sa ganun ay ma-practice ninyo ang inyong karapatan. No? Makapili man lang ng gusto nyo iboto ang mga barangay official sa inyong nasasakupang barangay. Karapatan po ninyo yan. I-practice po ninyo yan. Napakahalaga po niya dahil tandaan natin na yung mga boto natin ay napakahalaga po niya. No? Ngayon, marami pa rin nag-aantay tungkol po dito sa yung talagang schedule po ng BSKE. No? May mga umaasa pa rin na ang BSKE ay magaganap ngayong taon. No? Sa akin po, kung ako po ang inyong tatanungin, ay nabanggit ko na rin nakaraan na wag nang umasa. Wag na pong umasa sapagkat ang desisyon ng Korte Suprema ay talagang maproseso yan. October 19, voters registration na bukas. So, ibig sabihin, itong paghahanda na to ay nakatuon sa BSKE sa susunod na nga pong taon, sa November 2, 2026 na. At yan na po talaga ang mandato. At yan na po ang tinitingnan ng COMELEC at ng mga barangay officials. So, gumawa tayo ng konti ngayon para lang mag-update kasi baka hindi pa alam ng iba na meron na pong voters registration. Ayan, so alamin nyo lang, no, kung saan gaganapin ito sa inyong mga lugar. Magdala lang kayo ng valid government ID, lisensya, UMID, no, yung mga voters ID ninyo. So, dito naman sa pagpaparehistro, kasama na rin dyan yung pagpapatransfer kayo, no, meron kayo gustong ipabago. No, kasi yung iba dyan ay lumipat na lang kanilang lugar, no? Kung nasaan kayo ngayon, pwede kayo doon magpabago na ng inyong mga precinct. Kasama po yan lahat dyan sa voters registration. Dala lang ng valid ID. Napaka-importante po yan. So, mahaba-haba po ito. Diba? Mula bukas hanggang sa susunod na taon, Monday to Friday. Yan, siyempre office hours yan, itong voters registration natin. Alam niyo mga kababayan, ay inaantay natin kung ano nga ba maging desisyon ng Korte Suprema dito sa yung batas na nagsabing ang BSK nga ay sa susunod na taon na no? Kaya ano nga ba ang desisyon? Kung ako ulit, ang inyong tatanungin para sa akin, hindi sa pinangungunahan, binabase lang natin sa nagiging sitwasyon ngayon. Na para sa akin, itong term setting bill ay hindi lang naman po ito postpone. No? Sabi niya ay term setting bill niya ito. Ito na nga po yung nagpuno sa kakulangan ng mga nakaraang BSKE. So, hindi na po pwedeng para sa akin na iisipin o desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ito. Kasi kung magiging unconstitutional po ito, ay masyado pong parang hindi katanggap-tanggap na ito. Hindi na po katanggap-tanggap kung magiging unconstitutional lang ulit. Katulad ng RA 11935. Magiging kulang na naman ang termino. Kumbaga ay walang kaayusan. Walang natural na termino o tenure ang magiging pag-upo ng mga barangay officials, ng mga kagawad, mga incumbent. Kasi magiging parang 2 years na naman yan eh. Diba? So ano mangyayari kapag ganun? 2 years lang. Kasi noong nakaraan, naging 2 years. Ngayon kasi, magiging tama magiging 3 taon ang inyong termino na tututusin. Yun yung sinasabi ng batas. Diba? Dapat 3 years. No, ngayon, kung susundin itong term setting bill na ito, RA 12232, ay magiging tama, magiging
konstitusyon, magiging naayos sa batas ang pag-upo ng mga barangay officials. At kaya nga sabi ko nga dapat hindi na to pinitisyon kasi mukhang makakagulo lang kasi dapat tinignan din yun Dapat tinignan din yun ng mga nagpetisyon na itong ang term setting bill ay ito na nga yung kasagutan sa mga naging problema. Ito na po yung katakdaan ng termino. No? Bawat termino ay 4 na taon. Fixed term na po. At sa pagkakaintindi ko dito mga kababayan ay hindi na ito pwedeng mabawasan, madagdagan sa mga susunod na BSKE. At kung mag-umpisa itong term setting bill na ito sa November 2, 2026 ay tuloy-tuloy na po yun. Kumbaga, ang biyahe ay smooth sailing na. No, smooth sailing na yan. Laging gano'n na ang mangyayari. Laging gano'n na ang magiging schedule. Every 4 years na yan, kahit saan pa man yan, matatapat. No, so, sa pagkakaintindi ko sa ganang akin lang yun. Kaya mukhang sabihin o i-declare o magiging desisyon ng Korte Suprema ay konstitusyon, mga kababayan. So, tingnan nyo rin yung aking sinasabi. No? Hindi porket sinabi ko, ay yun ang magaganap. Sa ganang akin nga lang yun. In my point of views. Pero kung hindi, okay lang yun. Nasa sa inyo yan. Pwede nyo naman sabihin na constitutional pa rin yan. Kaya kung titingnan nyo, gano'n na naman nakaraan. Paulit-ulit lang na gano'n ang constitution. Sa limuot. At hindi natin bigyan ng pagkakataon na itong term setting bill na ito ay ito na yon, mga tuldok sa mga naging problema. Diba? Nagiging kakaroon lang ng problema at isa pa, nagagamit ng ilang individual itong mga pagpetisyon para sa kanilang pansariling kapakanan lamang. Sinasabi nila pansariling kapakanan ng mga yung mga pag-urong-urong na yan. Oo, yung mga nakalipas na postponement, talagang merong laman yun na may pansariling kapakanan. No? At ito nga, pumasok si Atty. Macalintal dito. Yung mga dati, wala naman nagpetisyon nun Ito lang Itong 2022 na naging 2023 dahil sa petisyon ni Atty. Macalintal. Siyempre, meron din pang sariling mithiin yung nagpetisyon si Atty. Macalintal dito. Hindi pa pwedeng wala. So, sasabihin niya, karapatan ng bayan, tama yun. No? Kasi nga, postponement yung mga nakaraan. Pero ito, naging iba nga ito. Para sa akin iba po ito. Dito postponement. Inayos na nga Diba? So, mali yun. O si unconstitutional, mali yung 11935 RA. Kaya pumasok, ginawa ito, RA 1223 para itama nga lang. Bakit pa kailangang i-petition, itinatama lang. Diba? So, para makakagulo lang itong mga petition yun ay makakapagdagdag pa yan makakapagdagdag delay pa yan kasi titignan yung mga petition kung meron pang bago magpipetisyon yun. Kung isasama yan, kung compile yan doon at pag-aaralan naman talagang delay na yung inaasam ninyo na December, wala na, burado niya. Dahil dyan sa mga petition na yan. At talagang masusunod na, walang ibang susundin na batas, kundi ang RA 12232 o 12232. Na sinasabi nga, sa next year na, November na, walang iba kundi yan ang susundin. At may nakalaan na nga rin po, budget para dyan. At ito na nga, voters registration, simula bukas, hanggang susunod na taon na. Maghahanda po yan para sa BSKE 2026. So, yan po yung ating update. Comment kayo sa mga bago. Comment. Bigyan nyo yung inyong opinion, yung maayos, yung may respeto. No? At subscribe sa mga bago dito. Basta i-share nyo yung ating mga content. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod po. God bless.